This August, Kamuning Film Club brings you some of the most memorable Cinemalaya films na hindi nyo basta mapapanood or masistream anywhere. August 14, Marikina, directed by Milo Sogueco. August 20, Endo, directed by Jade Castro. August 25, Buaya, directed by Francis Pasion. All three films with talkback. At syempre, nariyan pa rin ang mga turuan ng leksyon workshops. August 15, makasama natin si Richard Bulisay para sa isang film criticism workshop. At sa August 16 naman, makasama naman natin si Gelan Varela Loarca para sa isang Playwriting 101, How to Write a Play. And another Kamuning Film Club exclusive, Canto Roundtable Discussion presents Former Child Actors. On August 27, Thursday, 7 to 9 p.m., featuring Miles Ocampo, Cyril Manabat, and Jana Agoncillo. Limited slots only. Kaya naman, mag-sign up na kayo dahil kapag naging member kayo ng Kamuning Film Club ay magkakaroon kayo ng 10% off sa turuan ng leksyon workshops at 10% off sa food and drinks. At merong mga special members-only workshops and events. Ano, sign up na! Kita-kits sa Basa Cafe! Powered by I Am Rentals, book lights, cameras, podcast setups, and creative spaces all online. Visit imrentals.ph. The Devil is here! Kain? Unit condo po from... Ako na! Kami kuryente na sasayang, patay nyo lang. Angeline, dun pa sa patuloy ang pangarap, ilan ba talaga yung pangarap mo? Kasi sa isang pangarap. Akala nila isa lang, sabi ko hindi, sais. Sa isang pangarap, ako'y naliliwanag. Hindi ako titigil hanggang aking makakaya. Unti-unti I miss you guys. Hello, Direk. I'm back. Direk, ay bahan pa. Kailan mo concert? Sa August 22. Sold out. Malapit na. Ay, Direk. Baka naman konti na lang yung ticket. Konti na lang naman. Actually, parang dalawa na lang sa inyo. Thank you ah. Kaya, Nakakaya. ibenta yan. Direk JP na yan. Kakaloka kayo. O may concert mems ka pa. May natitira ka pa concert. May isa-isa pa ba pangarap? Lima na lang kasi nakagraduate na. Kasi, may lima na lang. So, hanggat hindi po natutupad ang limang Lima. O sige, isa-isahin natin. babalik ako ng babalik. Oo. Dito natin i-fulfill lahat. Okay, are you ready, guys? Sa pagbabalik ng ating favorite guest na nabawasan na ng isang pangarap. Yeah, so 5 na lang ang Lima na kailangan lang niyang ang matupad. pangarap niya kasi yung ika-6 na pangarap sa 6 na pangarap ay matutupad na sa August 22. Ilang tickets na lang ba available sa Araneta Coliseum? Direk, actually... Ang arte lang pagkakaganon mo ha. Parang ganun kayong gawin natin. Actually, Direk, yung mga nandito, lahat kayo pumunta doon, tapos na. So, konti na lang. Bili Konti lang na talaga. lang. In fairness. Taray. Thank you, Lord. Baka pati dun sa stage may nakaupo na rin. Relatives ko po. Relatives. Siyempre, Direk, dapat special. Pero yun. nagulat kami, so 15th year mo na sa industriya, pero ngayon ka pa lang pala magkakasolo concert sa Araneta. Yes, Direk. Alam mo, Direk, maraming kwento talaga ang nangyari before umabot dito. Kasi parang mga 8 years ago or 9 years ago, binigyan po talaga ako ng opportunity na makapag-concert din sa Araneta dati. Oh. Ng ABS. Okay. So,
Parang nung time na yun, parang hindi ako ready. Ay, ikaw yung umayaw. Yes, hindi po ako ready. And ayoko kasing gawin ng isang bagay na hindi ako sigurado. Oo. Parang nung time po na yon, wala ako halos masyadong pinopromote na songs. Hindi katulad dati na ang dami kong teleserye theme songs, Oo. mga movie theme songs. Correct. So yung time na yon, parang wala masyado. Tapos dun po ako naisipan i-produce ng ABS-CBN. Parang ang nangyari nun direct, parang isang linggo mahigit ko siyang iniisip na parang may mali. Hindi ko ma-figure out. Pero siguro dahil din sa pagdadasal ko, binigay sa akin ni Lord yung sagot. Tapos siguro yung mga pang-apat na meeting namin with the bosses po, nila Oo. Tita Malu Santos, yan, sa mga bosses ng Star Music. Star Records pa po nun. Oo. Sa mga bosses namin doon. Parang yung huling tinanong sa akin ni Tita Malu, sabi niya, Angge, sabi niya, exciting, di ba? Sabi niya, opo, tita. O baka may gusto kang sabihin. Tapos alam mo, direct, huminga lang ako ng malalim. Tapos nag-pray lang ako sa isip ko, Lord, tulungan niyo akong sabihin to ng maayos. Oo. Tapos sinabi ko sa kanila na papasalamat ako sa tiwala na binibigay nila sa akin para gawin ng Araneta concert. Pero alam ko sa sarili ko na hindi ko pa talaga kaya. Tapos tinanong nila ako bakit. Kasi parang hindi ko po alam kung ano yung story nung concert na gusto kong ipakita sa tao at ikwento. Feeling ko hindi pa siya buo. Oh. Unlike ngayon, direct na nag-celebrate ako ng 15th year. So nabuo na yung story. So, okay lang sa'yo, naghintay ka ng ganong katagal? Yes. Ano yun? Anong year yun? Bago nag-pandemic ito, direct, siguro mga 2017, 2016, mga ganyan. So after 9 years? Yes, opo. Aww. So yun, gusto ko lang, parang ang pinaka nangibabaw kasi sa akin nun direct, dapat maging honest ako sa mga boss. Oh, in fairness nga sa'yo, no? Yung iba kasi parang i-go na ayun agad eh. Oo naman Oo. direct, gusto ko talaga, kaya lang, sabi ko, Nagulat sila. nagulat din ako sa reaction ng friend. Akala ko isa sa boses. Biro lang. So parang yun lang din talaga yung inano ko direct and nag-thank you lang sila sa akin dahil naging totoo ako. Kasi 'di ba direct kapag gumagawa ka ng concert, dapat may istorya kang magbibigay inspirasyon sa mga tao. Hindi lang kanta yun eh. Oo. Ano yung pinakakabuuan ng storya from opening prod hanggang finale prod, 'di ba? So, parang hindi siya ganun kabuo sa isip ko at puso ko nung time na yun. At yun yung sinabi ko sa kanila. Pero direct, meron na akong director noon na may Ready na. musical director na po Oo. ako noon. Sino dapat magdi-direct Louis nun? Ocampo yun. Hoy! Direct Louis Ocampo. Tapos sila Teacher G, Teacher Jercel, sa mga dancers po. O sige, so ngayon, itong concert mo, kung ano yung vision mo before, syempre iba na yung ngayon. Oo naman, direct. Actually, nag-celebrate din po ako ng 10th year ko, direct. Pero pandemic days yon. Sa Metropolitan Theater naman namin ginawa. And online lahat. Online lahat yun, direct. Paano online? Pero nandun ka sa Met. Yes Nasa po, Met doon namin ka. lahat sinut Shit, yun. ang ganda pa naman ng ang ganda ng Met. And yun po yung kauna-unahang concert din po na ginawa doon after siya buksan after ilang taon. renovation. Yes po. Oo. Kasi ang ganda nung Parang Met ano, ngayon. oo, you've made it. Ganon. Correct. Pero ngayon, bakit naisip mong, ay, magpakilala kaya muna Oo nga. tayo. Kasi ang Direct? Kalala muna. Nasa Intro, hindi, kalahati parang na gusto ko tayo na kasing parang ang interesting nung idea na Napagod siya. nag-no ka dati. Sorry. Nahapo ka ba? Hindi, direct. Saka tayo papakilala, direct. Sige, pakilala tayo. Pakilala na muna. Mag-hi muna tayo sa mga ka-eme dito. Sino dito ang mga naging saksi sa unang guesting ni Angeline Quinto? Nandito dati. Ay, lahat virgin. Isa pala. Anong isa? Isa lang, lahat So, virgin. nandun ka nung sa isang pangarap. Okay, nandun siya yung sa isang pangarap. Sa Zoom, ilan tayo sa Zoom? 273,000. Kahit hindi gabi Oo. Kaya nga, direct eh. So- Kasi direct talagang nag-request po ako na ganitong oras kasi baka paalisin niyo ako ulit. Sabi ko, I'm sure pag ganitong oras maraming time. Baka hindi ka na naman umalis May next recording kami, ma. Hindi, direct. Actually, kaya medyo natagalan ako. Kinausap ko na yung susunod eh. Ano sabi? Ano sabi Pumayag. ni Nafi? Nagpakilala Pumayag. ako. Okay. Pumayag Paano mo naman. sinabi? Sabi ko, I'm Angeline. Guest ka rin today, di ba? Pero mas mauna kasi ako sa'yo, so you better watch out kasi matagal ako. Taray! Papunta Santa Claus, Kaya kayo Tapos better alam mo, watch direct, out. in fairness naman sa kanya, sabi ko, mag-mall ka muna. Asa mall siya ngayon? Sana binigyan mong pamasahe. Meron direct. Meron naman. Gcash ko sa kanya.
muna dance mamaya. Chika ka pa na mas maraming concert, Bems. Bago natin pag-usapan yung August 22, Yes. 15th Ano title ng anniversary concert. Akin. Ay! Ganda! Magaling! Direk, alam mo kung Sino bakit? nag-isip, Ogo? Kasi syempre direct, lahat tayo syempre busy tayo sa mga buhay natin. Pero pagdating na 15, lahat tayo masaya kasi sweldo. Ang Pero question ko, hindi bakit ano, August 22? Bakit hindi August 15? Actually, direct, problema po ng Araneta yung ginagawa. Hindi totoo, direct. Totoo yun. Kasi talagang ang in-inquire po namin is August 15. Para saktong August 15. Eh, hindi sila available. Sabi pa naman sa amin, gusto nyo po 2027 na lang kayo Ha? Ngayong taon yung celebration ko. Ikaw yung kausap mismo. Oo, kala ko ikaw yung Si kausap. Angeline yung nag-reserve. Sabi 2027. Ba't di ba nalang kinuusap yung August 15? Ano ba yung PBA Sino ba yun? yan? Oo. Volleyball? Ano? malaking Sino ba event yan? din sila. Beyonce Sino? ba yun? Beyonce? Sino siya, di ba? J-Lo ata. Okay, sige. Anyway. Pakilala na tayo. Okay. Sige. Ako si JP at ang pangarap ko ay matupad lahat ng 6 na pangarap ni Angeline Quinto. Wow, I love you, Direk JP. Okay. Sige, ako si Tonet at ang ikalimang pangarap ko kay Angeline ay hindi siya paalisin sa Basta Cafe kahit closing na. Okay lang ba yun? Okay lang ba? Kasi uuwi rin yung staff eh. Oo eh. Pwede ka naman magbantay na lang dito. Pero alis na kami. Okay lang. Give namin sa'yo. With sub-oath. Alam na. Oo, ikaw. Pakilala. Para sa mga hindi nakakakilala sa'yo, kasi baka mamaya may Kung mga sino man yun. Sino Kasi may to? isa nagtaas ng kamay kanina eh. Oh, sinong ginigas to? Ba't ganun? Si Netch. Ako si Angeline at ang Ikaw. limang... Hoy! Ano ba yun? Hindi pa tapos Parang ayaw niya. Parang hindi siya fan. Yung Senado kasi to, Senado yung likod namin. Hindi siya fan. Pinalak nyo kasi yung pinto, nagwala to. Lumipat sa likod, ang lakas, oh. Ako si Angeline at ang ikalimang pangarap ko ay maging best friend ang may-ari ng Basta Cafe. Para ang sinabi ni Direk, walang laban. Walang laban! Sige, gagawin na namin tong Angeline Quintos Basta, Basta Cafe. Cafe. Okay lang ba? Ay, oo naman, Direk. Lagay namin yung face mo. Baka yung bilog. Di ba 3 bilog to? Yung isang bilog face mo na. Oo Lahat naman, ng mga Direk. naging meme mo, isang bilog. Direk, May bakit hindi sais. isama yung family ko? Para? Nasaan pala sila? Hindi mo kasama? Nasaan sila? Di ba dati kasama mo? Nasa school po yung dalawang anak ko. Kaya medyo malakas yung loob mo talaga na Oo. i-extend yung Oo recording. naman, Direk. Yung asawa ko nandyan. Nasaan? Asan siya? Kailangan na natin isara. Kailangan na natin isara. Wala nang pwedeng pumasok. Pag nag-start na yung recording, wala nang pwedeng pumasok. Baka sinamahan yung isang guest. Nasa mall ngayon. Oo. Baka nasa Tom's World. Nasa Tom's World. Ikaw ba magsusunda mamaya sa mga anak mo? Pagkatas nito? Hindi po, Direk. Kasi after po dito, meron din po akong isang work pa. Ay, wow. Magpapromote ka rin. Saan, po, saan Direk. yan? Sa ABS po. Oh, at least malapit lang. Ito ang Walang Kwentang Podcast! Powered by I Am Rentals. Watch it first on YouTube. Hindi alam nung iba na twice a week talaga ang releases natin. So, Meron? Oo. Nagugulat sila na parang, oh my God, ang daming episodes this week. Twice a week talaga. Mondays and Thursdays, 8 p.m. on YouTube. Tapos after 1 week, nasa Spotify. Okay, sige. Welcome natin ang pagbabalik ni Angeline Quinto sa AWKP. Galing in 1 year. In 6 months. In less than 6 months? In less than 6 months. Wala pang ganun. Hindi kami Oo. napapabalik ng ganun kabilis. Totoo, Direk. Kasi Oo. kahit si Papa P, lagi siyang nagsasabi para kami, No, sorry. Totoo, Direk? Oo, hindi namin. Si Zendaya? Hindi namin inano yun kasi gusto niya 2. Anne Hathaway, hindi na makakapunta yun dito. di yan sila yung kami sinisipot eh. Ayaw namin. Ikaw lang, bukod tangi. Guys, did you hear that? Wow!
Okay, sige. Ano ba mga concert memes mo na yung pa na-share sa amin? In all your 15 years. Oo nga, 15 years. Wait lang, Grabe, so nung nagpunta ka dito, wala pa to? Hindi pa Di pa nabubuo nabubuo idea? yung concert. Oh, wala pa din. Wala pa. Kailan lang na Pero pagdesisyonan? napagpaplanuhan na po yung 15th year. Kasi nga nanggaling po ng 10th year nung Oo. 2021. Oo, sana 15th kasi. At buntis ako nung direct sa first baby ko. So, hindi talaga, Hindi posible. hindi posible. Okay. Kasi hindi mo nabanggit to nung nung nag-guesting ka eh. Yes, hindi nyo naman po tinanong direct. Yun. Mali ko rin. Sorry, mali ko. Sorry. Sige, lahat na ng plano mo itatanong namin today. Itatanong na namin lahat. Saan kakain? Siyempre kasi i-share ko. Baka sagutin nyo naman, di naman tinatanong. Totoo rin. Di maibalik Mali-mali sa- namin. Pelikula, wala bang pelikula para sa 15th year? 15th year. Actually, direct, meron po ako isang movie gagawin with Netflix. Congrats! Okay. Pwede na ba yan sabihin? Pwede na. Yes. Pero yung mga kasama ko po, hindi pa pwedeng sabihin. Ikaw pa lang. Opo. Taray, ikaw pa lang ang Pero nagkaroon kami ng first meeting last week, direct So, na-meet ko na yung mga Cast makakasama members. ko. Opo. Kasi may ibang mga cast doon from kabilang network din. Okay. Ah. Comedy? Medyo comedy siya, direct. Kaya yata ako kinuha doon para maging comedy. Dapat nga nagka-comedy ka Kasi as a versatile actress. Yes. Versa. Spell versatile. Ikaw naman, di ka mabiro. Next na tayo. Joke na, direct JP naman. Sige, go. Concert memes from many years ago. Siyempre po, yung direct, yung unang-unang concert ko sa Sky Dome, sa SM North, yan kasi yung unang concert na ginawa ko after ko pumanalo ng Star Power. 2011. Okay. And parang, nung time kasi na yun, direct, hindi ko ma-imagine talaga na magko-concert ako. Kasi from contest, syempre ilang buwan inabot yung contest namin, almost 6 months din yun. Okay. Tapos biglang bibigyan nila ako ng concert. Syempre magbabayad yung mga tao. Ang iniisip ko tuloy, baka walang manood, baka paglabas ko ng stage, pamilya ko lang yun nandun, mga ganun. Pero direct, sold out yun. Kahit hindi namin natanong, Kahit di namin, Oo, direct. Oo. Shinare ko lang. Bakit feeling mo? Bakit ganun? Ba't feeling mo laging wala manonood sa'yo? Nung time na yun, direct, kasi syempre, nanggaling po ako ng Star Power na contest. So, feeling bago ko, pa lang. opo, direct. Parang, yung contest kasi namin, every Sunday lang din pinapalabas. Okay. So, Every parang, night yun, di ba? Opo. Mama Sharon Cuneta ang Oo. namin. Grabe ka naman sa sarili mo. I'm sure marami namang fans na... Imposter Ba't naman- syndrome. Imposter syndrome, tawag dyan. Ano po? Imposter syndrome. Imposter syndrome. Yeah. Based yan dun sa teleserye ni Sunshine Dizon. Impostor. Impostora. Impostora. May question nga pala ako. Nakausap mo na si Mami Divine ba? Dun sa... Ay, oo nga. Nakakubra mong ano. Dun sa share mo. Di ba may share ka dapat sa pagkapanalo ni Yes, Sarah? ni Sarah. Sarah. Oo. Nakuha mo na ba? Nakausap mo na siya? After ng Star for a Night, di ba sumikat na si SG? Sobrang sikat na ni Sarah. So, ang naiwan sa akin, kailan kaya yung commission ko kay Mami? Hindi pa rin direct. Pero sabi ko sa kanya, kung gusto po ni Mami Divine, ibili ko na lang din ng ticket ng concert. Ano sabi niya? Who you? Sabi sa akin. Bakit biglang hindi ko kilala? Joke lang. Paano yung unang mga salang mo sa sa ASAP noon na kasi kung meron kang imposter syndrome na feeling mo kahit magaling ka, feeling mo hindi ka talaga magaling kumpara sa iba. Paano yun? Paano pag sumasalang ka tas ang mga kasama mo, mga singer na hinahangaan mo lang dati? Kasi direct meron kasing pinanggalingan yon. Kung naalala niyo po, before po kasi ako nag-Star Power, sumali din po ako sa Star for a Night kung saan nanalo si Sarah. Di ba po? So, 2001, 2002 po yata yan. So, nung hindi ako nanalo doon, parang may ibang mga kakilala ako na parang nagalit sa akin. Huh? Yung may ganun, yung parang pati ibang relatives. Yung kahit sabihin mo kinakasual nila yung italo naman eh. Yung mga ganun. Siyempre parang bilang bata, may epekto sa akin yun, direct. Bakit naman sila Correct. ganun? Yun nga, direct. Oo, eh. Kasi ako, direct, ang totoong kwento po nito, kaya ako sumali ng Star for a Night dati. So, hindi ako sumali doon para sa pera.
si exposure, hindi talaga. Kasi gusto ko lang talaga makita si Miss Reg ng personal. Mm-mm. Yun lang talaga yung gusto kong mangyari. And pasasalamat ko na umabot ako ng grand finals kasi hindi ko naman talaga inaasahan. Sabi ko nga, ako, first week pa lang talo na ako dito. Okay na, nakita ko na si Regine, parang gano'n. Oo. Umabot naman ako ng grand finals. So si Sarah yung nanalo. So ako naman, dahil sanay din po ako sa mga amateur singing contest, manalo-matalo, okay ako. Oo. At kung natalo man po ako doon, may mga consolation prizes naman din kami. May pera pa din ako mauuwi. Anong eme ng mga kamag-anak mong inggitera? Ba't Hindi ganun ko sila? rin- kasi direct, baka nag-expect. Alam niyo yung gano'n? Nag-expect na maambunan sila, gano'n? Baka nag-expect sila na manalo ako. Pero Tapos, ilang taon ka nga nito? 11 po. Grabe! 11 Tapos years. ganun sila Huli magsalita. naman. Anong ginawa mo sa kanila? Wala naman direct. Nagkasulian ba kayo ng kandila? Hindi naman. Hindi naman direct. Pero yung mama ko kasi yung medyo mas nasasaktan pagka naririnig niya. Si Mama Bob direct. Oo. So, Kasi 11 years old ka pa Grabe lang. naman. may mga ganun. So, parang kaya din dumating sa time po nung 15, 16 years old ako, nag-stop ako sa singing. Parang medyo, siguro napuno direct yung heart ko ng mga ganun. Oo. Parang ang dami ko naririnig, baka talagang hindi para sa akin ng pagkanta. So medyo nag-stop po ako ng pagsali-sali ng mga singing contest. Kahit marami akong gustong salihan sa TV, hindi ko na siya tinuloy. Tapos, parang pati yung mama ko nga po nagtatanong na bakit hindi ka na nagtatry ulit, ganyan-ganyan. Oh, dahil doon? Opo, nag-stop ako dahil doon. Kasi Pero alam nila yung reason, ganyan. yung sa mga kamag-anak, hindi direct. Hindi. Hanggang sa dumating ang Star Power. So sabi ko, eto na yung last na ibig. Oh! Ano ba yan? Bawas kasi ng kape, ma! Kaka-oat milk mo yan! Kaka-milk mo yan! Nanginginig ako. Tapos yung pinag-uusapan, yung sama ng loob mo sa mga kamag-anak. Di ba direct? OMG. So ngayon, pag nakikita mo yung mga kamag-anak mong yon, Yung mga kamag-anak ko na yun direct, actually, before pa ako sumali po ng Star Power, lahat naman ng mga masasakit na narinig ko sa kanila, nilet go ko na. Pinalampas na lang. Pinalampas ko na po lahat. Kasi si Mama Bob ganun eh. Kung ano man marinig mo sa ibang tao, ikaw naman nakakakilala sa sarili mo eh. So buti na lang meron akong ganun. Meron akong nanay, meron akong Mama Bob na kahit isa lang siya, kahit dalawa lang kami, alam kong buong-buo yung suporta sa akin. Totoo. Pero syempre, parang kahit sabihin mo na kilala mo yung sarili mo, pero kapag may mga narinig kang ganun, parang syempre hindi mo maiwasan, maapektuhan Oo, direct. talaga. Tsaka meron pa ako isang naalala, direct, meron kaming kapitbahay dati. Ayoko na ng pangalanan. Alam na alam ko yung pangalan niya hanggang ngayon. Ninong pa ata nung best friend ko. Joke lang. Direct, hanggang ngayon naalala ko. Kasi parang pauwi ako sa bahay noon. So nandun pa ako sa labas ng bahay namin, pauwi ako. Parang sabi niya, ano? Sabi niya gano'n, ano talo na naman? Ano talo na naman? Parang gano'n. Nagbibiro siya ng gano'n. Syempre, ang daming tao direct. Yung mga ganong bagay, parang ako, okay. Pero nung nanalo ka sa Star Power, binalikan mo ba siya? Oo. Nung nanalo po ako ng Star Power Direct, nagpakain ako sa buong street namin. Pero ano yun, parang boodle fight direct. Galante pala. Oo. Parang boodle fight siya. So lahat, yung mga kaibigan ng mama ko ng mga senior citizen na. Oo. Kasi yung mga close ko yun, mga lola-lola doon. Sabi ko, sige, kain po kayo, ganyan-ganyan. At yung nagsabing talo na naman, Ah. sabi ko talaga sa kanya, kakain na naman. Ganda! Joke lang, Direk. Kumain din siya. Kumain. Kumain din siya. Oo, kumain din siya. Saka ano, Direk maayos naman na yung life ko and namin ng mama ko. Kumbaga, yung dream na buhay naman na para kay mama, unti-unti ko nang nauumpisahan nun. So, wala na ako sa manonood kahit kanino. Tara, yung bait naman pala ni Angeline. Sucks lang. Pwede maging Direct santa. Santa Angeline. Aray ko. Sino ang pinaka ni-request mo dati na makasama mo sa isang Prod prod number. na finally natupad? Bukod kay Regine, anong prod? Or kung kay Regine, anong klaseng prod yun? Nung unang-unang nag-ASAP po ako, as regular na po ng ASAP, si Sarah po. Sarah. Kasi, direct, after nung Star for a Night,
ang tagal namin hindi nagkita na eh. Siyempre, Thank you for not skipping ads sa mga videos namin. And thank you for subscribing as VVIPs. Dahil dyan, makakapagbigay tayo sa ating Beneficiary of the Month. At ngayong August, meron tayong 2 bagong beneficiaries. Ang Liwanag at Dunong at ang Scouts Against Sexual Harassment and Abuse or SASHA. Ang Liwanag at Dunong ay isang registered NGO empowering Aita communities through solidarity, not charity. Kaagapay sa pagpapalakas ng kanilang kakayahan at pagprotekta sa kanilang rights, culture at identity. Napapanahon ito ngayong planong itayo sa Tarlac ang Pax Celica Hub dahil walang totoong progress kung hindi kasama at pinakikinggan ng mga katutubo. No to Pax Celica. Ang SASHA o Scouts Against Sexual Harassment and Abuse is a women-led and scout-led organization protecting children, women, and youth and LGBTQIA+ from gender-based violence. Their mission is to defend and uphold the rights of vulnerable sectors against sexual harassment and abuse by providing structured reporting mechanisms, responsible case management, and sustained advocacy. Kasama nila ang 3 pa nating beneficiaries, Save the Children Philippines, Women's Global Network for Reproductive Rights, at ang Batong Losong Elementary School sa Nueva Ecija. So if you want to be a VVIP, subscribe at ang walangkwentangpodcast.com. Salamat mga generous and pretty naming mga ka-eme! nag-start sarili na na yung siya. career ni Sarah. Tapos nakikita ko na lang siya sa TV. Tapos direct nung time na sumisikat na si SG noon, yun yung time nga na nag-stop na ako. Parang dun sa taon na yon. Pahinga. Opo, hindi na ako sumasali ng contest. Actually, si Sarah din talaga yung nagbigay din sa akin ng parang naging inspirasyon ko ulit para bumalik sa pagkanta. Kasi one time, tulog na yung mama ko noon. Tapos meron akong isang pinapanood na music video ni SG, yung Sa Iyo ata yung kanta niya. Music video. Sa iyo ang pag-ibig. Nakita ko si SG, sabi ko, shucks, sabi ko si Sarah, grabe. Kasama ko lang siya dati. Di ba yung kinukwento ko sa inyo, direct kasama ko sa taxi, pag uuwi kami, yung kung paano kami nag-umpisa sa Star for a Night. So, nung nakita ko siya, sabi ko, parang hindi naman huli lahat. Parang hindi pa naman huli ang lahat. Baka pwede pa. So, yun, dun nag-umpisa ulit yung parang nabuhay yung pangarap ko ulit na kumanta hanggang sa dumating na yung Star Power. Kaya Ano yung hindi ko ano na yun? pinalampas Oo. yung audition. Ano yung nun. prod nyo na ni Sarah? Ni SG, kaming dalawa po yung magkasama, tas ang kinanta namin, A Moment Like This ata. Ay, wow. Kasi ang gusto nila, parang after nung Star for a Night, hindi pa rin tumigil si Angeline, sumali ng mga contest, tas at the end of the day, magkasama pa rin kami. Tas Ang pareho na ganda. kami champion. Ang ganda. Tara. Parang on yung palakpak eh. Ni-rehearse mo ba sila sa Oo. palakpak nila? Yes, direct. Actually, alam nila direct yung ano nun eh, yung timing. Yung Pag timing. humimas na ako sa legs ko. Sige nga, mamaya yung gawin mo. Oo, sige. Pag humihimas ako Sige, practice nga natin. Pasabi mo direct kasi direct pagka ano po talaga. direct wala nang impact. Alam niyo na. Hindi ko naman dapat sasabihin. Kahit walang ano, hindi makabuluhan yung sinasabi. Basta humimas. Sa humimas. Paano kung ayaw mo talaga pumalakpak sila? Biglang nangati lang yung ganito mo. Anong hindi? Labas mo yan! Pumiyok ka na ba ever? Or may parang natapilok, mishap sa ano? Siyempre alam namin, pero can you share? Alam niyo po, Direk, ang lagi kong kinakatakutan talaga ay yung pagpiyok sa isang performance. Oo. At awa ng Diyos, hindi pa naman siya nangyayari sa ilang taon ko sa industriya. Pero yung natapilok ako, maraming beses. Maraming beses. Saksi ang YouTube dyan. Yes, totoo. At parang happy kayo, Direk. At ilang beses nyo yung nailabas sa quiz night namin dito. Iconic moment yan. Happy kayo. Kasi ang story niyan, Direk, hindi ko na fit yung yung dress ko noon. Oo. Samantalang live dati kasi every Sunday ang ASAP. So, talagang Friday pa lang, dapat nasukat ko na lahat yung mga damit. Nung time na yon hindi ko nasukat. So, mismong linggo, doon ko lang sinuot yung damit, ang haba. So, wala na pong time na Gupitin. o i-alter I-alter. nila. Okay na yan. Sabi mo, okay na yan. Sabi nila sa akin. Sabi ng stylist. Oo. Okay na yan, basta mag-ingat ka na lang. At nagkataon naman po, nung pumunta na ako dun sa stage, di ba dalawa kasi yung stage ng ASA? May main stage, tapos bababa ka.
Tapos pupunta ka dun sa parang satellite namin. Yung isa pong ng hagdanan, umuga, gumaganto direct. Oh, may obstacle course. Unstable. Oo. So, nung pag-apak ko, gumanon siya, kasabay na apakan ko yung dress ko. Damit. Ayan, nadulas ako. Pero kumanta ka pa rin. Kumanta pa rin ako direct. Habang dumudulas ka na, no? Kumakanta. Habang tumatayo ako. Tapos ang gara pa nun, direct, kasi yung shot ng camera sa puwetan ko. Mahal na mahal kita! Ganda! At least hindi ka pumiyok, eh, yung maina. Ay, thank you, Lord. Tsaka Diba? the show must go on talaga. Oo, direct. Anong gusto mo, hindi ka natatapilok pero pumipiyok-piyok ka? Mas gusto ko ng matapilok direct. Oh, di ba? Mas okay na yun. Kasi hindi naman lahat ng singer ay kayang matapilok pero diretso pa rin ang kanta na walang piyok, di ba? Opo. Saka, direct kasi, di ba, sa mga amateur dati, hindi naman kasi kagandahan talaga ang mga sound system. Akala ko saan Sa ka mga papunta fiesta. Oo. Sound system. Sa mga hindi system, kagandahan. oo. Sa mga fiesta, syempre, so wala namang mga effects dati. So ilang beses ko din pong na-experience na mawalan ng audio. Since contest siya, alam nga huminto ako. Diretso ka Diretso. lang. Ang parang ano po kasi sa akin, once na nasa contest ako at huminto ka pag namatay ang music, talo ka na. So ganun yung dating sa akin. Kaya kahit sa TV, pag huminto ako, feeling ko wala akong work, ganun. So kailangan ko siya tapusin kahit na natapilok ka, ganyan. In fairness sa'yo, hindi ka nagpanik. Medyo lang direct kasi nga, ang hirap kayang kumanta ng tumatayo ka galing. Tsaka ages pa pala yun, ah. direct. Taas-taas nung kanta nila. Oo. Tsaka ang gandang effect, parang patayo ka eh. Opo. Napaganda pa, I'm sure. Yes, direct. Kasi mukha talaga siyang part ng choreo Tas, eh. tas, Na-videohan niya rin ba yung baliktad yung hawak mo sa mic? sa ibang bansa ata yun, Derek JP. Hindi siya yun, si Ate Reg yun. Ha? Hindi ba ikaw yun? Ate Reg yun. Ate Reg ba yun? Diba? Ate Reg yun. Ah, sorry. Oh, ano na lang mararamdaman mo kung... Ganun na lang yung ano. Hindi, nabaliktad na ba yung mic mo? Meron akong na direct na parang closing namin sa ASA, pero sa ibang bansa yun. Oh. Parang kinurek ako ni Darren. Oo, yun Okay. yun. Ay, okay. Sorry. O parang naalala ko. Oh. Okay, thanks. Sorry. Kala niyo. Ang jilin ko ng sura ko. Nangyari na ba sa'yo na pagdating mo sa stage, mas mataas yung key than nung pinag-usapan nyo? Nung nire-rehearse. O hindi pa naman nangyari. Kasi merong mga ganun na parang, kunyari yung kasabay mo, parang sobrang tinaas niya, yung key, tapos ikaw na yung susunod. Siyempre dapat tataasan mo din kasi sasaluhin mo yung key niya eh. Wala pa ba nang ganun? Kasi ako lagi nangyayari sa akin kasi... Ay, sige nga, gawin nga natin. Sige, gawin natin. Si Angeline muna, tapos si Parang ang Tonet. sakit pala nung ano. Pakilak yung pinto. Pakilak yung pinto. Nangyari na ba Direct, yun? ibig sabihin po ba yung question nyo, yung kasama kong singer? Oo, or any. Biglang iba yung tugtog ng orchestra or mas mataas na key. Hindi pa naman nangyari. Hindi pa naman, Hindi pa direct. naman. Pero meron akong nakasamang singer na mataas talaga yung boses niya. Oo. And mas... Si Bruno Mars ba to? Hindi direct. Whitney Houston. Wow, Sumala talagang kami sa nagkasabay kayo, Oo. So, nung nag-show po kami, Ni Whitney. Ni Whitney? Ni Whitney Houston. nung nanay po niya, si Ceci po. Actually, direct, nung bago ko pa malaman na itong girl yung makakasama ko, alam po kasi mataas talaga yung boses niya at mas nauna po kasi siya sa akin sa industry. Okay. So, habang nag-rehearse kami, ganyan-ganyan, ang ginawa ko na lang po, sinabihan ko siya na, sa'yo na yung matataas. Ako na sa melody. Kung gusto mong mag-iba, ikaw na lang. Para mas maganda pakinggan. Kasi direct minsan, Kaysa, what do you mean? na kaysa magsabay kami pareho sa taas. So at least may maayos pa rin kaming blending. Kasi minsan direct talaga, may mga pagkakataon po na may mga kasabay ako na kaya ko naman din gawin yung ginagawa nila. Lalo sa taas ng boses. Pero mas ginugusto ko na
mag-melody na lang ako kaysa itaas ko pa kasi yun yung gusto nilang gawin. Oh. Mapabigat. Para Ang humble naman Hindi pala direct ni para mas ano. maging maganda rin. Kasi Ganda, totoo. iniisip ko kung ako'y manonood sa kanilang dalawa, ang ingay nyo naman. Dito mo kumakain dito. Oo. So para ayokong magiging parang laging labanan yung... Oo nga. Oo. Pero alam mo, as an audience ng ng mga show, kunyari ASAP, minsan madalas nga mangyari yun, lalo yung kapag last part ng yung Yung kapag merong- nag-converge na lahat. nag-converge na, parang ano pong nangyayari? Paano nga May yun kapag contest gano'n? ba? Oo. Pag gano'n, parang lahat kayo, belter talaga, ganyan. Kasi direct minsan hindi mo rin naman masasabi. Minsan may mga times po talaga na iba din yung nangyayari sa rehearsal than sa actual show. Oo. Minsan may mga ganun. May gano'n. So Oo. parang bigla kayo nagugulat, parang ay, ang taas ng Yes bigay po. niya. ganyan. Oo. Anong ginagawa mo pag ganun? Kunyari after, nagsasabunutan ba kayo backstage? Or Parang, "Uy, ikaw, nagbabackstaban sinabi ko sa'yo, ako yung ikaw yung melody, ganyan-ganyan." Tapos yung actual show, tinaasan niya. Oo. Kinabukasan direct kinahanap niya yung cellphone niya. Magaling. Nahanap ba? Ang tanong, bakit ako yung tinanong? Sabi, kasi dun sa Find My iPhone ko, sabi nasa bahay ni Angeline Quinto eh. Pero hindi, di ba madalas nga mangyari? Lalo yung kapag Oo. dulong part, tapos kung sino yung huling kakanta. Yes po. Yung parang pinoprolong, ini-extend, tapos, edi ikaw yung last. Maraming ganyan talagang direct. May mga moments talaga na ganun. Pagka ganyan, like si Eric Santos o si Yeng, ganyan, yung mga close ko kasi, pagka ganun direct, hindi pa tapos yung prod namin, nagkakatingin na kami. Parang, so yung tingin namin gano'n, lalo si Eric. Si Eric Oo. kasi, tingin pa lang namin, at alam na namin ibig sabihin eh. Oo. Ano ibig sabihin tingin Ibibigay nyo? na niya lahat. Ibig sabihin, pag nagkatingin na kami at may narinig kaming maingay, ibig sabihin, Oo. bida-bida yun. Oo. Paano yung tinginan? Kunyari ito si Eric Santos. Oh, Tapos kunwari ikaw si ako, Angeline. ganyan, kumakanta. Ano A moment yung like kinaka... this. sige, gusto mo yan ha? May alam mo ganyan no? Kaya lang. Mainit! Halimbawa, direct, ang taas ba? Patuloy ang pangarap! May tumaas pang isa? Tsaka punta mo yun eh. Tapos itutuloy namin yung tawanan pagbaba namin ng stage. Kasama ba yon sa tawanan yung nagtaas? Hindi na. Ay, na-left out siya. Habang pinipitik yung cellphone eh, no? So, ibig sabihin kahit kanta mo, kukunin nila, May gano'n? gano'n naman talaga din. Oh. Pero yun, never mong ginawa. Napiti ka ng cellphone ko. Totoo nga naman, galit ang magnanakaw sa kapwa magnanakaw. Oo. Parang, Kasi di ba minsan gusto mo na magbida-bida kasi lalo pag, syempre, time ko to, prod ko to. May gano'n na nga siya. Oo. Pakwento na lang. Direk JP, parang nagmamadali ka. Sabi niya, pakwento na lang. Nagmamadali si Direk. Hindi kasi Direk, minsan, nagagawa ko siguro yung gano'n, yung magtaas. Oo. Lalo kapag last part nung prod namin, pag madami kami. Oo. And pag hindi nice sa akin yung tao. Pag hindi nice sa akin yung tao. Kasi one time meron akong isang coach. May coach po kami sa ABS. Vocal coach namin to. Sa Star Power Direct, siya din po yung isa sa mga backup singers namin. So matagal ko na pong kilala. So meron siyang chinika sa akin na parang, Angge, kilala mo ba si ganito? Opo, teacher. Ganyan. Sabi na, galit siya doon sa girl. Pero hindi ko pa nakaka-work masyado yung girl. Pero singer po ito. So, sabi niya, nako, ayoko yan. Binastos niya ako, ganyan. Itong voice coach namin na to, syempre, respetadong tao sa industriya, ganyan. So, parang nanay-nanayan ko siya. Tapos, nung sinabi niya sa akin kung sino yun, naka-work ko sa ASAP. Tapos, ang tumatak lang sa isip ko, yung kinuwento nung voice coach. Oo. So, parang ako, ang bad mo naman sa matatanda. Sinabi mo yun? Sa isip ko lang. Voice
over lang bago pumasok sa stage. Kala ko nagbagong ano ka na, anyo. Hindi naman Oo. po. So after nun, nung na-voice over mo na yun, ang bad mo naman sa mga tatanda, anong Matatanda. nangyari after? So, yung hindi ko po ginawa sa rehearsal, ginawa ko to sa actual show. Yun lang naman direct. Pero hindi ko naman Tinaasan mo? Oo, hindi ko naman Tinaasan. ginagawa lagi yun. At saka parang kailangan din sa prod kasi with the ano yun mga banda. Oo. Maraming banda po ang kasama namin. Iba't ibang banda sila. Pero kapag ano talaga, nung nanonood pa ako ng ASAP dati, kapag nagko-converge na lahat ng sa dulo, feeling ko doon nabubuo lahat ng mga bakla sa Pilipinas. Grabe, ang Kasi saya direct, nun eh. Ang saya nung Parang moment ano yung na direct, love no? mo. Yung pag-finale na. Oo. Oo. Ang saya nun. Tsaka from yung back to back dati sa SOP, tapos yung nagkasama-sama na sila. Direct So, wala yun pa nun. ako sa showbiz niya. Yan ang pinapanood ko din dati. Back to back to Back to back. back. Yes. Tapos lipat ako ng ASAP ulit. Ganun, Oo. pag ganun-ganun. Hades yun ng Sunday variety show. Correct. Nasa YouTube yun, Oo, I'm sure. search niyo Back to yun. back. Naka-ano mo na ba? Duet or naka-group prod mo na ba sina Jano? Yung mga galing sa GMA? At one point, syempre sina Ate Reg, sina Miss Lani, yes. Miss Si Jaya. Kuya Jano, parang Ang hindi pa. naka-work ko siya sa probinsyano ata eh. As artista. Probinsyano. As an actor. Opo. Kasi ano yung direct, pamilya kami ng mga singers. So, ang kasama ko doon si Tita Irma, Tito Rico J. Puno, Oh. tatay ko, Kuya Jano, tas ako. So, sabi ni direct Malu, ang gay, anong gusto mong pangalan? Ako yung pinag-isip niya. Sabi ko, syempre, Regine. Regine ang pangalan Regine ko yung doon. character mo doon. Tapos nanay ko, si Tita Irma, Dulce, kasi singer. Ang saya. Ganda. So yung mga pangalan ng characters yun doon, mga singers. Mga singers. So. Si Jano, anong pangalan niya? Si Jano, Bruno. Bruno Kuya Bruno Mars. Mars. Yes po. Okay. So yung pag-a-acting, nami-miss mo ba siya? Or mas parang ano lang talaga siya, side quest lang talaga side siya for hustle you? lang. Oo. Ano direct? Wow, hirap na parang nag-iba pa Tsaka ng gumanon pwesto. siya eh. Ba't walang palakpak? Oo, may belo. Ang late nyo. Ang late nyo. Ewan ko direct, parang kasi na-enjoy ko din po talaga ang pag-arte. Depende din po siguro sa yung maibibigay sa'yo na role. Oo. Ganyan. Kasi dati direct, ang dami din po talagang binibigay sa akin na ano sa MMK eh. Direct napakarami talaga. Siguro Oo. mga 7. 7 na yung naging MMK mo. Mga 5 pa lang naman po. Pero yung mga inquiries nila direct, Oo. madami talaga. Ano yung mga tinatanggap mo? Paano yung criteria na ito tatanggapin mo, ito tatanggihan? Kapag about sa breadwinner, about sa taong nagsisikap, OFW, na iniwan yung family sa Pilipinas para magkaroon ng magandang buhay, yung mga ganyang story, yun yung tinatanggap ko. Basta okay po yung edad. One time, may sinend sa akin. Maganda naman yung story, Derek. Kaya lang bago matapos yung kwento, naging 7 yung anak. Wala pa akong anak noon. Sabi ko, paano ko naman ito i-aarte? Wala naman akong kaalam-alam sa pagiging nanay. Parang yun lang naman po. Pero yung mga ginawa ko naman na MMK with Eric Santos, with, kanino nga ito, Jason Abalos. Kasi yung unang-unang MMK ko with Jason Abalos, parang nangangapa pa ako nung Derek eh. Kasi Tungkol saan yun? tungkol to sa isang para siyang Aita, Derek. Parang Okay. ako yung Aita. Tapos si Jason Abalos ay taga Maynila. Taga Maynila, Manileño. So, ang buhay namin doon sa probinsya ay magsasaka ako, tinutulungan ko yung magulang kong magtanim. Dumayo siya doon, na-inlove ako sa kanya. Singer ka doon sa role, hindi? Hindi po. Pero may- Magsasaka nga ni. Joke lang, direct! Joke lang, direct! Direct naman. Baka kasi singing farmer. Singing farmer! Oo. Hindi mo din, magsasaka lang. Ay, di biro. Magsasaka. Wow! Sorry. Tapos anong unang naging offer sa'yo sa pelikula naman? Born to Love You po. Oh. Pero nung in-offer yun sa'yo, go na go ka na? Wala ka ng alinlangan na ano? Hindi po, Direk. Ay, hindi rin. Oo, Direk, kasi Ang dami mo namang alinlangan. Hanggang on cue pa talaga yung... Tsaka may tingin pa sa kanila. Oo. Huy. Hindi kasi direct, kaya medyo parang hindi ko ganun ka agad tinanggap. Siyempre kasi wala naman akong experience pa sa pag-arte. So ang ni-request ko, baka pwede ako mag-aral, mag-workshop. So binigyan naman nila ako ng time. So nakapag-workshop po ako with Tita Malu de Guzman.
Tito Pen Medina, and yung ibang mga director po ng Star Magic before. Alam mo, bihira yan. Yung may self-awareness. Oo, yung hindi agad sabak ng sabak. Gusto ready, Oo. nakapaghanda bago sumabak. Yes, Direk. Kasi Oo. unang-una, alam ko po na pag nagsasalita ako, lalo pag acting, laging may tono pa. Saan ka pupunta? Bakit diyan ka naman pupunta? Anong ginawa mo doon? Lagi pa gano'n. Bakit nga naman ganun, Hindi ko alam, Direk. Siguro talagang hindi pa ako ganun kakomportable sa pag-acting. Parang galit lagi, kahit ano lang naman. Siguro, Direk, dala na rin ng kaba. Oo. Siyempre, Direk, akalain ko pa sa buhay ko na gagawin ko to na aarte ka na may mga camera, may director. Oo. Siyempre, natataranta din ako. So yun, kaya gusto ko kahit papaano, meron akong alam. So nag-workshop ako, ganito pala. Ang hirap din pala ng workshop, Direk, no, yung pinagawa sa akin ni Direk Malu dati. Nasa isang kwarto kami, kaming dalawa lang. Tapos pinaharap niya ako sa pader. Pinarap niya ako sa pader. O, sige, Angeline, harap ka sa pader. Ngayon, pumikit ka. Mag-isip ka ng isang tao. Ikaw ang bahala. In love ka ba sa tao na to? Natutuwa ka ba sa tao na to? Galit ka ba sa tao na to? Kung anong emosyon ang gusto mong ilabas. Basta galing sa puso mo, gawin mo. Direk, ang unang pumasok sa isip ko yung driver namin nun. Hindi totoo, kasi naiinis ako. Naiinis ako. Habang nakapikit ako, Direk, yung sinasabi, Direk, pumasok agad yung sa isip ko yung driver namin. Alam ko na yung magiging emosyon ko dito. Galit ako. Tapos nabubuo na emosyon ko. Okay, ngayon buksan mo yung mata mo, Angeline. On cue, ikaw bahala. Anytime mag-start ka. Alam mo, kanina pa ako naghintay dito eh. Tapos direct, doon ako natutuno. Ay, ang galing. Parang sabi ko, wala akong script na binabasa. Ang dami kong nasabi. Tapos galit ako. Dahil pinaghintay ka. Hindi, marami pang pinanggalingan yung direct. Kasi Okay. ang sabi ko kasi sa kanya, sabi ko, Kuya, bakit mo nililigawan yung fan ko? Unang-una, nililigawan yung supporter ko. Oo. May asawa ka. Tama ba yun? Oo, mali. Di ba, Direk? Sabi ko, hindi ganun yun. Binigyan kasi to, Direk, best friend kasi to ng tatay ko. Oh. Yung driver. Yes po. So, niwala ako kasi best friend ng papa, matagal ko nang kilala. Parang ako, wag ganun. Binigyan naman kita ng chance na magtrabaho sa akin. At unang-una, nag-uumpisa pa lang ako sa showbiz. Kung ano yung meron akong maayos na work, gusto kong maibahagi sa iba, nakilala ko din. Yun dun nag-start. Kaya siguro din, Yun yung naging script mo. Direk. Ano Pero hindi ko sinabi dun kay Direk. Oo. Ano yung mga sinabi mo? Gusto naming malaman. Kunyari, ngayon, narinig namin, Direk. nakaharap ka muna dito sa pader. Diyan, kahit dyan sa likod mo. Oo. Ito, Direk. Okay, isipin Okay, mo, Direk. ikaw bahala, Angeline. Sinong tao yan? Siyempre, Direk, hindi ko pinangalanan yun. Oo, sige. Tapos, sige, pikit ka. Okay, Direk. Tapos, isipin mo yung tao na yun. Bahala ka sa emosyon. Sige, Direk. Okay, ready? Okay. Sige, harap ka na. Action. Alam mo, Kuya, Mami, may camera ka dapat dito ka. Hindi ka namin nakikita. Ayun. Direk pader sabi. Ay, sorry. Harap ka muna dito. Ganun. Sorry, ma. Fairness very mali na naman ako. Ako na naman ang mali. Go. Okay, kaya go. ito na lang pader na to, Oh, Direk. yan na lang pa din na yan. Sige, from picket to Okay, sige, go. Direk. Kayo po mag-aano sa akin, Direk. Sige. Ulit ng motivation. Okay, Direk. Sige, Angeline, isipin mo yung isang tao na ikaw bahala kung galit ka, natutuwa ka, in love ka sa kanya. Sige, yung emosyon, lagay mo lang sa puso mo. Ngayon, dumilat ka na at nandyan sa harap mo yung tao na yon. Ikaw nang bahala. Action! Kuya, bakit ganun? Di ba unang-una pa lang, yun yung pinakiusap ko sa inyo? Ang ayos ng trabaho natin, oh. Bakit nagsisinungaling kayo pag tinatanong ka? Hindi ako nagre-reklamo kung late kayo pag sinusundo ako. Kaya kong tanggapin nyo, kuya. Ang hindi ko matanggap dito, pati yung supporter ko, nililigawan mo, may asawa ka. Hiwalay na kami! Wala akong pake!
Tol. Ano yun? Si Tita Malu yun. Si Tita Malu pa rin. Sige, dun sa dun sa 15th anniversary concert, na konti na lang ang ticket. So, pag pinalabas to, hindi natin alam, baka sold out na, so baka wala na rin. Pag sold out na, ang question namin, kuya, sold out na yung concert, pag ipapalabas pa ba namin to? O pwedeng hindi na? O ibangko na lang namin Ibangko sa na lang namin. 2027. Direk, ipalabas nyo naman. Kahit sold out na. Sige, Okay. Kasi, sabihin ng mga nanonood, ba yun, nagpo-promote pa, sold out naman na. At dapat nandun kayo, Direk, ha? 20. Direk, pwede po ba pag nanood kayo ng concert, kung dala nyo rin tong microphone na to? Basta may saksakan. Doon kami sa may wall. Gusto ko yung Direk, gusto ko yung kumakanta ako, pero nagsasalta rin kayo doon sa... Ay, si Angelina. Ang ganda ng kanta niya. Nagpo-podcast. At tapos yung makabagdamdamin yung kanta, tapos si Direk JP yung ang ganda ng kanta ni Angeline, di ba? Huwag ka maingay. Ganun. Di ba, Direk? Ang ganda kaya nun, Direk. Sige, we'll try. Sige. May guest ka ba dito? Special guest? Yes, Direk. Na pwede nang sabihin o hindi pa? Pwede naman na po. Sige. Opo. So, sasabihin mo or... Spoon feeding na to. Pwede na po. Sige, naghihintay kami. Sabihin ko na ba, Direk? Sorry na, akala ko din may sasabihin ka pa, kaya naantay ko Hinihintay ko eh. Actually, ang magiging mga guests ko po dito, syempre hindi pwedeng mawala ang favorite singing partner ko, Direk. Eric Kizon. Kumakanta na pala, no? Ang Si Direk galing! Eric. Oo. Si Direk Eric Kizon. Nakanta na siya. Sa Pero TV. Eric Santos. Yes, of course, Direk, si Eric Santos. Si Eric kasi, matagal pa pong pinaplano ang A15. Sinabihan ko na siya, Pogs, pagka nag-celebrate ako ng 15th year ko, sana pwede ka. So parang ginawa niya po ng paraan. Kasi ang dami ko nang pinakaiusap kay Eric kahit dati pa na pag meron akong mga special na celebration, ganyan. Minsan, Direk, alam mo ang nakakatawa kay Eric, nagka-cancel pa yan ng show niya. Kahit abroad, basta hindi magiging conflict pa, ginagawa niya ng paraan. So kasama po si Eric Santos dito kasi ang laking parte ni Eric sa 15 taon ko sa industriya po. So, yon kasama si Eric Santos and Divine Divas. So, magdadrag ka rin ba? Yes, May drag ka ba? Dream ko kasi yung Direk. Oo, kasi ang dami ko pong kaibigan na talagang nagdadrag sila. So sabi ko, parang hindi ko ba ito nagagawa? Lalambit-lambitin Pero ka I'm rin sure ba? masaya tong prod na to. Kasama si Masaya Divine nun. Divas. Oo, ang galing naman. Maraming baklang matutuwa talaga. Yes, Oh. Direk. True. Ikaw ang nakaisip niyan? Kami nung director po. Sino yung director? Direct Joan Ligo po. Masaya. Lovely. Okay, so may Eric Santos, may Divine Diva. Yes. At itong isang guest ko, Direk, actually, parang nung sinasabi ko po sa team namin, medyo nag-50-50 po na gusto kong sabihin na ayaw ko na maging guest siya kasi feeling ko baka hindi siya pumayag kasi mahirap. Kumbaga, Mahirap siya. mahirap siyang... hindi Direk. Hindi mo, mahirap siyang imbitahan kasi parang wala pa po akong nakikitang mga concert na nag-guest siya. Parang ganun, Direk. Si Skasta. Skasta nga. po, Skasta Klee. Wala mo siya nag-guess na ano? Parang bihira ko siyang nakikita sa mga... Feeling ko baka bas gusto niya na nag-show abroad, ganun. So, pumayag na siya. Ako po yung nagtanong dun sa kanyang manager. Nag-message po ako sa manager niya. Hiningi ko yung number ng manager niya. Ang taray ikaw talaga yung Opo, nagpakilala po ako. Then after noon, nag-message din po ako sa IG ni Skasta. So sumagot naman siya doon. Ang galing sa PM ka dito, Yes, no? Ikaw na rin lahat, Direk. Kasi Direk, hindi pa kami nagmi-meet ng personal ni Skasta. So baka magulat siya. So parang may personal na ano na. At least ako na yung mismong kumontak sa kanya. Pumayag siya. Pumayag siya. Hindi na makakahindi. O, kasi Tapos- ikaw na yung nag-message. Eh. Tapos naayos naman po sa schedule. Ang galing. Na-experience mo na ba yun na parang meron kang gustong invite tapos ikaw nag-message tapos sininzone ka lang? Parang subukan nila. Ay, may lang. Subukan nila. Joke lang, Direk. Ang galing, ang exciting nun.
Mag-invite na bago pa tayo 2026. mapahamak. Oo. Direk, nagmamadali ka ulit. Kinakabahan na kami sa'yo eh. Hindi direk kasi, unang-una, kape pa lang yung binibigay. Asan yung pagkain? Hindi kasi, hindi pa ako makain direk. Hindi ka umorder ka? Hindi naman. Umorder ka ba? Umorder ka ba? Di ba, nung huling punta ko rito, adobo din yung nga binigay. Ayun, tama din naman. O sige, ito na. Ito Sorry, na, sorry. adobo. Ano mo gusto mo? Sabay-sabay, bibigay namin. Eh, basta may itlog. Ano ba ba natin? Marami yun. Marami kaming dishes na Adobo, may itlog. ano ba? May interracial, yung longganisa. May Pancit longganisa kayo? Yes! Premium yun. Uwi mo sa inyo, sa asawa mo, tsaka Hindi, sa... hindi, dito ko kakain. Ah, sige, sige. Si Akla! In-expect na Ano namin gusto mo? to eh. Ano namin, gawa namin? Yung longganisa. Longganisa. Longganisang may itlog. Longganisa may itlog. Pero ano yun? Longganisa na lang. Itlog na pula yun. Saan sa ano? Sa plato, para panoorin natin. Eh, pa-plastic mo yan? Ano to? Malamang plato, friend. Karinderya style. O habang Karinderya ginagawa style. nila, invite mo sila Oo. para ma-sold out na ng bonggang-bongga. Kuya nga, direk sana nandun kayo. Uy, guys, punta kayo August, ano ba yan? Saturday, Sunday? Sabado po. Sabado, August 20. Yes, mga ka-eme! Mga ka-eme, this is it! Guys, iniimbitahan ko kayong lahat. Sana magkita-kita tayo sa August 22 sa Araneta Coliseum. Yan ang aking 15th anniversary concert. 15. At alam nyo, napakagandang celebration nito kasi ito ay talagang pasasalamat ko po sa lahat ng mga taong sumusuporta ng mga awitin ko simula nung 2011 hanggang ngayon. So maraming salamat sa inyo guys. Napakarami po naming inihahandang mga sorpresa at magagandang awitin at musika para sa inyo sa August 22. So 15 guys, magkita-kita po tayo sa Araneta Coliseum. See you direct! Saan kayo makapusan ng ticket? Curious ako, paano ka nagpe-prepare sa boses mo bago ang concert mo? Hindi ka naman nagsasalita ng 3 days before? May vocal rest? So, yung May mga nakalagay ganon, parang, yung I'm on vocal rest. Vocal rest Yes, ako, direct. ganon. Totoo yun. Effective po yun. Pagka ganyan kalaki yung show na gagawin ko, kasi ang isang concert po, parang nasa 17 to 18 songs ang kakantahin mo. Kasama na po yung with the guest yun. Oo. Mga 1 week before, medyo na po akong mag-voice rest, Oo. ganyan. Paano yun? So, sulat? 3 days before, direct. Oo. Yun na yung laging text lang, ganyan. And kailangan matulog on time. Pero ngayon po, kasi ngayon July, so next month na po yung concert, nag-start na rin po akong mag-voice lesson ulit. Bumalik na po ako sa mga training para sa Ang vocal taray, so coach. Galing, kahit nagtrain ka pa bonggang rin. singer ka na, kailangan pa rin mag-voice lessons. Yes, direct. Alam mo kung bakit, Oh. direct? Kasi lalo ako, nanganak na po ako 2 beses. So may mga technique talaga na nakakalimutan ko na kahit madalas akong kumakanta. And yun yung nangyari. Ito, parang last week lang, direct. Siguro mga 3 days ago, 4 days ago, kagagaling ko lang din po sa voice lesson. And sabi nung si Teacher Kichi Molina po kasi ang coach ko. And Teacher Annie Quintos, silang dalawa po. So kapag pinapanood ako ni Teacher Kichi, may mali talaga akong ginagawa sa paghinga, na nakalimutan ko na nabago dahil po nanganak ako. So binabalik niya po yung tamang technique. Paano So, ba yun. dapat ang tamang paghinga pag singing? Kasi direct, unang-una, ang nangyayari sa akin ngayon, parang pagka may mataas na part, nire-ready ko yung sarili ko, kailangan makahinga ako ng, dapat pag humihinga ka, hindi to tumataas. Dapat relax to. Kumbaga parang, tingnan mo to direct, di ba yung tiyan ko nakalabas? Pag huminga ka, hindi to gagalaw. Ganun lang siya. Ikaw nga to, Net. So, ang hirap direct, di ba? So, nasanay ako na, may tension agad dito. Kapag ganun kasi direct, pag huminga ka ng kasama to, akala mo ang lalim ng hininga, pero sa mga singer, mababaw lang yun. So, imbes na sustain mo yung mga hahabang mga notes, hindi talaga siya uubra. Pinaka na-enjoy ko po kasi direct sa mga concert, pag nag-abroad. Opo, lalo nung kapapanalo ko po nung Star Power Direct, sinama po ako ni Mama Sharon sa kanyang US tour. 2011 yun. First time ko din yun makapunta ng Amerika. At hindi ako makapaniwala. 2011, so parang kakatapos lang nung Star Power. Opo, kasi nanalo po ako ng Star Power Direct Feb 2011 ako nanalo.
So, pengin patis. Anyway, oh, joke lang, friend. Joke lang. Tsaka wala ka. So, ngayon, direct sinama ko ni Mama Sharon sa US. Ang unang kinakabahan pa nga ako nun, baka hindi ako bigyan ng visa. Kasi US visa? kasi direct wala pa namang tatak yung Kasi first out of the country. Oo, wala naman tatak pa halos. Lagi ko naririnig sa iba na bago ka mag-US, kailangan marami ng tatak yung passport mo. Ang tatak pa lang nung akin, Singapore. Yun po ang first kong napuntahang bansa bago mag-US. So, yun yung kinakabahan ako. Sabi, sana makapasa ako sa ganyan-ganyan. Tapos yung nasa embassy na kami. Sabi ko, paano pag tinanong ako tapos hindi ko naintindihan? Yung consul, di ba? Baka tanungin ka, what are you doing there? Ganun ka, di ba? What do you do? Ganyan-ganyan. Texas Nung yun. nakita ko sa window, di ba, direct lahat talaga mga foreigner yung nagtatanong. Inisip ko na lang talaga direct, pag ako talaga hindi ko naintindihan yung tinanong sa akin, sabihin ko na talaga secret. sabi sa akin ng producer namin, ano ka, Panji? Huwag mo sasabihin lalo hindi ka bibigyan ng visa. Para po hindi na po mahaba yung usapan. What do you do? We're going. Secret. Lalo daw hindi bibigyan. So, direct, tuwan-tuwa ako. Napunta ako ng Amerika. Paglabas namin ng LAX. Ng airport. LA. Oo. Ganun pala talaga yung direct, no? Yung unang-unang labas ko ng airport, amoy Amerika. Yung, sabi ko, pamilyar sa akin itong amoy na to eh. Sabi ko, oo, yung mga balik-behind box na pinadadala ng mga kamag-anak ko. Direct, ginanong ko talaga yung hangin. Yung talaga yung naamoy ko, yung may mga delata, sabon, shampoo na mga naka-packaging tape pa, di ba? Yun yung amoy niya, direct. Napakabango ng Amerika. May Jergens ka rin bang naamoy? Yes, Meron direct. din. Kompleto yun. Tsaka, ang maganda rin kasi, direct, dito sa atin, actually, ganun din naman. Kumbaga, pag mag-show ka dito, sa dressing room pa lang, meron ka ng mga pagkain, may water, kompleto lahat. Doon din, doon lalo, direct, kasi may mga chocolates pa, Doritos, yan, mga ganyan. Ang dami, direct. Ang dami talaga. Ang ginagawa ko talaga doon, direct, bago ko yun ilagay sa maleta ko, Babawasan mo muna? pinapaalam ko muna sa producer. Kasi syempre baka mamaya naman din naman pala pwedeng iuwi yun. Tita! Tita, sa amin po ba lahat to? Oo, ang sa inyo yan. O, aalis na yung producer namin. Ang mga kasama kong glam team, kanya-kanya kami lagay sa maleta. O, bakla sa Doritos, ha? Tapos yung direct, alam mo yung mga ginagawa namin, yun yung pasalubong namin pagdating ng Pilipinas. Tuwan-tuwa yung pamilya namin. Nakatipid. Nakatipid. Dito hindi mo ginagawa yan sa mga... Dito direct, actually sa ABS. Kasi direct, di ba sa ABS, pagka nasa dressing room kayo, may mga nagrarasyon talaga ng pagkain. Oo. Yan, sa ASAP. Kahit anong show, bibigyan kayo. Tapos, kung ilan po kayo? 7 kami. So, bibigyan kayo, 7 styro yan. Minsan hindi nila naubos talaga. Minsan, halimbawa, may kasama akong artist, nagpa-deliver siya sa Grab. Minsan hindi nila talaga nagagalaw yung 7 nila. Inuuwi namin yan. Hindi totoo, direct. Tama naman, kaysa masaya. Hindi totoo, direct, kasi sinasabi ko dun sa nagbibigay ng pagkain, si Kuya Aris, kasi kilala ko yun si Kuya Aris. Sabi ko, pag naiwan to dito, inuwi nyo ba to? Hindi na, ma'am, sayang nga yan eh. So, inuwi ko talaga, bit-bit namin yung styro. Kaya direct mga anak ko, naka-styro pag morning. Hindi na nilipat sa plato. Para walang hugasin. Pag nilagay sa ref, kinabukasan, ganyan din, longganisa, itlog, gano'n. Okay, try mo na. Wais. Try mo na. Habang, sabi mo nga pala kung saan mabibili yung mga ticket. Kasi baka, Oo nga, saan ba? hindi namin alam kung yes! saan. Ang ticket po ng concert ko, akinse, ticketnet.com.ph at... Ticket World? Walang may alam, ikaw lang yan. Ticket World. Ticketnet outlets. Anong mga ticket prices? Anong mga ano yan? Mga tier. Mga tier yan. Hindi ko kabisado Hindi din. na, okay. Sige, kami Direct- na magre-research. Lagay namin dito. Pwede research Diba? ko lang. Oo. Nasa Gusto cellphone mo ko nga, eh. ano bang ano? Pwede may mag-check? Sino ba Direct, pwede ko ibigay sa inyo, tapos i-flash nyo na lang. Oo, pa-flash na lang namin. Siya talaga magbibigay. Ako na lang. As a graphic artist. Okay na, kami na maghahanap. Hindi mo na hanapin na kailangan, kami. oo. Tulong na namin. Thank you, Direk, ha? May meet and greet ba to? May ganun Oo nga, sound meet and check? greet. Yung may ganun na ngayon Mga sa hi-bye. concert? May ganun ba? Hi-bye? Meron, Ganyan, Direk, oo. Merong, may meet and greet and sigaw. Sigaw. Ano yun? Kung ano yung gusto mong pangalan, isisigaw ko po. Shout out. Yes, shout out.
dapat. Sige, Dali. pwede ba Yes, natin direct. gawin yun dito? Yes, direct. Kunwari pangalan ni Tonet. O dapat di kita dito yung ano. Ay, ala, naturuan. Kaya direct. Direct hindi gumalaw. Ang galing, ang galing. Pwedeng singer, pwedeng Happy singer. yung coach mo dyan. Yes. O, okay ka na. Sakto Kasi lang. may next na kami. Oo, eh. Anong oras na ba? Ano oras yung next? Direct pwede naman papasukin yung next. 2:30 yung recording namin, ma. Ayun na siya! Oh. Ayan na ba si Fee? Fee, nakalock. Wait lang. Nakalock. Yung oras daw. Fee, tapusin ko. Oh, ito na. Ayun, nagpapaputok na sa labas. Si Fee, naka-work ko yan eh. Saan mo siya naka-work? Sa What's Wrong with Secretary Kim. Ay, correct. Boss ko Mabuti yan- ba siyang katrabaho? Boss ko yan dun eh. Maayos ba siyang katrabaho? Oh, direct. Mabait Hindi, yan si Okay lang, Fee. hindi naman niya naririnig. Hindi tayo naririnig. Okay lang. Ay, di ba narinig? Hindi. Hindi ko ayos yung katrabaho. Hindi, joke lang. Tapos nung direct, nung ginagawa namin yun, buntis ako dun sa pangalawang baby ko, kay Sylvia. Oo. So, isa siya nakaalam. Sabi niya, bakla, puyat ka na naman. Yung ganyan siya. Galing ka na naman sa racket kahapon. Kaya alam niya, pagka inaantok ako, naglilihi ako. Oo. In fairness naman dyan kay Fee. Pinaglihian mo ba si Fee? Si Fee, Oo. parang. So, paano yun? Pag kumakain ka doon, nung buntis ka, dapat di ka nag-share ng pagkain. Di ba? Kasi- Malilipat Ayaw yung nga. sa iba. Kasi aantukin sila. Direct, lagi ako may baon. Oo. Tapos si Paolo Avellino, si Paolo direct, ang isa sa pinaka mabait magbigay ng mga cravings ko noon eh. Kasi pag gusto ko ng ice cream, minsan gusto ko ng ube ice cream, magpapabili siya ng ice cream, minsan bibigay sa sa dressing Totoong room. cravings mo ba yun? Baka naman sa paglilihi, baka naman gusto mo lang talaga ng ano. Iniisahan mo lang si Paul, no? Iniisahan mo lang. Tapos si Pao naman, si Give Give lang naman. Oo, kasi alam niyang naglilihi. Oo. Pero nung time, tapos na ako maglihi noon eh. Naisahan mo nga. Naisahan. Naisahan nga talaga. Di naman niya malalaman. Tapos kinabukasan, parang gusto ko ng turon. Hindi niya na ako pinansin. So, balitaan mo kami kapag sold out na yung concert mo. Tapos Yes, pag-iisipan direct. namin kung i-release namin to or hindi. Para... Direct. But thank Pero you, congrats at Angeline! congrats sa congrats sa 50th or 50th Panoorin mo na lang. anniversary. Manood ka na lang dito habang kinakaya mo yung longganisa para Si Fee? Pag i-backstab ka niya, at least makakasagot ka Oo. kaagad. Hindi, pwede ko siyang usapin. Baka gusto niya umuwi muna. Pinauwi. Mama, yung mga anak mo, baka walang sumusundo sa kanila sa Oo nga. school. Alam mo sa ba, direct? 3 o'clock? Quarter to, 2:46. oo, quarter to 3. Quarter to 3. 3:45 ang uwian ni Sylvia. Ayun na, nakikita namin sa CCTV. 3:45. Siya na lang yung walang sundo. Nandun ang driver namin. Same driver ba to na ano? Nililigawan yung Fanny. Wala na po yun. Wala na yun. Wala na yun. Kumbaga, nasa ibang sasakyan na siya. Itong driver mo ngayon maayos to ngayon. Maayos. Hindi lang dahil po sa akin, asawa ko eh, ngayon. Ayun nga, kung maayos nga yung driver mo. Actually, direct, sabi ko nga sa asawa ko, babe, tikman mo dun yung pagkain nila, kaya hindi sila nakapasok. Baka kumain sila sa labas. Ito naman, di mo naman sinabing need niyang pumasok. Pinapasok. Nalimutan ko, direct, enjoy kasi ako talaga dito eh. Kaya nga dito ka na lang. Gusto mo, kasi paalis na kami. Baka ikaw Gusto mo ikaw na lang mag-host. Ikaw na kayo host. Kaya pagod na kami. Oo. Ikaw naman pagod kami mag-interview sa talaga. kanila. Oo. Ikaw na lang, kaya mo na yan. Kaya kila Fee? Ay, hindi na, direct, may trabaho ako. Thank you, Angeline! Ka-eme! August 22, guys, magkita-kita sa Araneta Coliseum. Akinse, everybody! Tari, diretso exit! Tsaka hawak niya. Ibalik mo yung plato, ha? Bilang namin yan, te. Talaga lang. Direct kakain pa ako, teka lang. Bigyan natin to. O, sige. Thank you! Thank you, Angge! Bigyan natin to.